Kristo. Good evening po sa inyong lahat. Good evening po, Father. Tayo po ngayon ay nasa ika-15 linggo na sa karaniwang panahon. Habang tinitignan ko po yung aklat, ang bilis ng panahon. Ika-15 linggo na po ng ordinaryong taon. At mga kapatid, isang linggo bago ang ating inaabangan, pinaghahandaan na unang pagdalaw ng nunsyo sa ating parokya, si Archbishop Charles Brown. Sana hindi ako nagkamali sa pangalan, no? Isang linggo ang kinatawan ni Pope Francis. Ang kahalili ni St. Peter ay pupunta sa ating simbahan. Kaya nga po, wag natin palalampasin ang pagkakataon na tayo ay makapagsimba sa linggo alas 10 ng umaga. Bihira ho yun. Huwag natin palalampasin na tayo ay makapagsimba kasama ang sugo ng Diyos. Dala-dala, bigay ang pagbabasbas ng Santo Papa mula sa Vatican, Rome. Kaya nga sinasabi ng mga pari, kapag dinalaw tayo ng nunso, para tayong dinalaw ng Santo Papa. Pag umaten ka ng misa ng nunso, parang umaten ka rin ng misa ni Pope Francis. Sugo ng Diyos. Pag sinabi nating sugo ng Diyos, pinili, pinadala ng Diyos para sa isang misyon. Hindi sila nagpunta lang doon para may patunayan, para merong ipakita. Now, minsan tayo ganon. Kahit na maganda naman yung ating hangarin, naalala ko nung kami ay seminarista, kapag kami ay pupunta sa isang apostolate, sa mission, ang akala namin, dadalhin natin si Kristo doon. Ibibigay natin si Kristo sa kanila, sa mga nasa bilangguan, sa mga nasa mahihirap na lugar, sa mga nasa ospital. Pero hindi. Pakaakala natin, pag pumunta tayo doon, tayo ang kanilang superhero. Bago pa tayo magpunta doon, nandun na si Kristo. Kaya nga itong paalala sa atin, pag sinugo tayo, hindi tayo sinugo para magpakitang gilas lang. Tayo ay sinugo upang magpahayag ng mabuting balita. Yan ang ibig sabihin ng sugo ng Diyos. At mga kapatid, baka akala ninyo kaming mga pari lamang ang tinatawag na sugo ng Diyos. Lahat tayo, bilang mga binyagang Kristiyano Katoliko, ay matatawag na sugo ng Diyos. Sugo ka ng Diyos. Tayong mga tumanggap at yumakap sa pagiging Kristiyano, ang tinutukoy ni San Pablo sa ikalawang pagbasa natin ngayon, tayong mga nakipag-isa kay Kristo. Kung paano sinugo ng Ama ang kanyang anak sa mundo para iligtas ang tao. Mga kapatid, ito ang tandaan natin. Bilang mga Kristiyano, sinugo tayo para magpakabanal at magmahal. Dalawang bagay yan. Yan ang sinasabi ni Pablo sa ating ikalawang pagbasa. Tayong mga nakipag-isa kay Kristo. Kailan tayo nakipag-isa kay Kristo? Nung bininyagan tayo. At dalawang bagay ang wag nating kalilimutan. Sinugo ka ng Diyos para magpakabanal at magmahal. Hindi para maging hangal. At sino ang hangal? Ang hangal ay yung mga ginagawang Diyos. Ang material na bagay, ang kapangyarihan sa mundo. Kaya mga kapatid, mag-iingat tayo. Sa mundong maraming pwedeng pakinggan, sa mundo natin ngayon na maraming pwedeng paniwalaan, sana huwag mong kalilimutan. Ginawa ka ng Diyos, tinawag ka ng Diyos sa mundo para mabuhay sa katotohanan, para mabuhay sa kabutihan. Kaya mga kapatid, huwag kang magpapakapagod. Tanungin mo yung sarili mo, saan ka napapagod ngayon? Saan mo ginugugol ang oras mo? Ano yung halos
ikamatay mo ng bagay na ginagawa sa mundo ngayon. Huwag kang magpapakapagod, magpapakasira, magpapakaalipin sa anumang kapangyarihan, kayamanan sa mundo. Makinig po kayo. Sinugo ka sa mundo, pero hindi ka para sa mundo. Sinugo ka sa mundo, pero hindi ka sugo ng mundo. Ikaw ay sugo ni Kristo. Yan ang sana wag nating hahayaang mawala sa isip at puso natin. Kaya kung kayo po ay nagsisimba araw-araw o nagbabasa ng gospel araw-araw, mapapansin po ninyo yan. Sila sister, halos araw-araw nagsisimba. Itong mga nagdaang araw, yan ang laman ng mga ebanghelyo natin. Si Kristo ay nagpapaalala, nagbibilin sa kanyang mga alagad kung anong meron lang dapat sila at kung sino ba talaga sila pag pumunta sila sa misyon nila sa mundo. Anong sabi ni Kristo sa ating ebanghelyo ngayon? Huwag kayong magdadala ng kung ano-ano. Huwag kayong magdadala ng sobra-sobra. Ano ang dapat nating dalin bilang mga Kristiyano? Dalin natin ang kapangyarihan at kabutihan ni Kristo. Kaya nga sabi nila, you always wear your manners. You always wear your attitude. You always wear your manners. Because it is not always money matters. It is always manner matters. Bilang mga Kristiyanong Katoliko, sana dala-dala natin araw-araw ang pangalan ni Kristo. Sa pangalan ni Kristo, maraming gumaling na may sakit. Sa pangalan ni Kristo, maraming himala ang nangyari. Sa pangalan ni Kristo, maraming kaluluwa ang nailigtas. Kaya nga, huwag mong laging pinagyayabang. Huwag mong inaabuso ang anumang binigay sa iyong talino, itsura, talento, at koneksyon. Dahil lahat ng yan, pwedeng bumigo sa iyo. Pwedeng magpahamak sa iyo. Araw-araw, taglayin, ibigay natin ang pangalang Kristiyano. Alagad na sugo ni Kristo. Kaninang umaga sa ating area mass sa Barangay 2, no? Kay Chairman Melchor, kung di ako nagkakamali. No? Pagtapos ng misa, o habang nagmimisa, sa aking gilid, sa may puno, may nakita ko maliit na batang lalaki may hawak na Santo Niño. At buong misa, nandun lang siya. Nakatingin sa akin, nagsisimba. Behave. Yung pala, kuya niya yung isang sakristan. Proud naman siya sa kuya niya. Nung nag-aalmusal na, kumakain kami ng pandesal at nagkakape na, yung bata ay nasa tabi ko, kung ano-anong kinukwento sa akin, kung ano-anong napapansin niya at takalabitin ako. Ako naman titignan ko siya, pakikinggan ko. Hanggang sa tinanong siya ni Tita Yeng. Sabi ni Sister Yeng, gusto mo ba yung suot ni Father? Kasi kinakalikot niya yung damit ko. So sabi ni Sister Yeng, gusto mo ba yung suot ni Father? Sumagot yung bata, hindi. Gusto ko yung ginagawa niya. Hindi yung suot niya. Yung ginagawa niya. Sa pagkapatuloy ng misa natin, mga kapatid, hindi sapat na nabinyagan ka, nakumpilan ka, at tinatawag kang Kristiyano. Dapat araw-araw, nagpapasugo tayo kay Kristo para magpakabanal at magmahal. Tama po yung bata kanina, hindi sa kung anong meron tayo, hindi sa kung anong suot natin, kundi nasa mabuting ginagawa natin, matatawag tayong Kristiyano, sugo ni Kristo. Amen.